Malugod namin kayong tinatanggap. Isang karangalan para sa akin at sa aking kupunan sa gobyerno na makasama kayo sa pulong na ito. Tatalakayin natin ang kalagayan at kasalukuyang sitwasyon sa Syria matapos bumagsak ang dating rehimen. Alam ninyong lahat na ang Syria ay dumaan sa matinding digmaan sa nakaraang 15 taon na nagdulot ng mabibigat na epekto. Naalala nito ang pinagdaanan ng Alemanya noon. Sa isang banda, kahalintulad ito ng nangyari sa Syria na may matinding pagkawasak. Hindi ibig sabihin na ang pagkawasak sa Syria ay katapusan. Ito ay punto ng pagbabago at bagong simula na dapat nating pagmulan. Noong nakaraang taon, matapos bumagsak ang dating rehimen, binago namin ang mga batas sa pamumuhunan at inayos ang legal na infrastruktura para mapadali at mapahusay ang mga proseso ng pamumuhunan. Sa Syria, pinili namin ang landas ng muling pagtatayo ng lungsod. Proseso ng muling pagtatayo gamit ang pamumuhunan. Aktibo naming hinihikayat ang mga kumpanya na samantalahin ang natatanging oportunidad ng Syria bilang matagumpay at matatag na plataporma ng pamumuhunan. Para sa mga pandaigdigang kumpanya, maraming iba't ibang pandaigdig, internasyonal at regional na kumpanya ang dumating upang mamuhunan sa Syria at naabot na namin ang kabuuang halaga ng pamumuhunan na humigit kumulang $59 bilyong sa unang taon pa lamang. Bagaman mayroon pa ring ilang mga ekonomikong parusa laban sa Syria, matagumpay naming nalampasan ang mga ito. Salamat sa mahalagang tulong ng mga bansa sa rehiyon at pati na rin ng pamahalaan ng Estados Unidos ng Amerika. Malaki rin ang ambag ng Alemanya sa pagtanggal ng mga parusa laban sa Syria sa gitna ng kasalukuyang kaguluhan sa rehiyon. Sa ngayon, ang Syria ay banta sa seguridad ng mga kadena ng supply ng enerhiya sa pagitan ng silangan at kanluran. Tiyak na magdurusa ang mga bansang Europeo ng mabigat na kahihinatnan dahil sa pagkaantala ng supply ng enerhiya mula sa Golpo ng Arabia, na kasalukuyang bumubuo ng humigit kumulang 20% ng export at transportasyon ng langis at gas mula roon. Bukod sa pag-apekto sa supply chain. Sa ganitong konteksto, nagsisilbing ligtas na kanlungan ng Syria para sa seguridad ng supply chain. Dahil sa estratehikong lokasyon nito at pagbibigay ng enerhiya sa baybayin ng Mediterranean, pati na rin ang koneksyon ng transportasyon sa teritoryo ng Syria. Upang makamit ang ligtas at angkop na rutang pangkalakalan, patungong pamilihan ng Europa ng mabilis at episyente. At bukod pa dyan, kung magkakaroon ng anumang kaguluhan sa pulang dagat o sa ligtas na kanlungan. Bukod dito, dapat tandaan na muling binubuo ng Syria ang lahat ng kanilang infrastruktura ng enerhiya. Naniniwala ako na sa 5,000 megawatts na investment ng kumpanya, humigit kumulang 2,000 megawatts dito ay bahagi ng Siemens sa pamamagitan ng planta ng kuryente. Ngayon, nag-aalok ang Syria ng maraming oportunidad sa infrastruktura sa lahat ng mahahalagang sektor ng bansa. Sa sektor ng turismo, ang Syria ay isa ring napakahalagang destinasyon para sa mga turista. Pero, bukod dito, nakuhang muli ng Syria ang epektibong kontrol sa kanilang mga reserba ng lanis at kasalukuyang nagtatrabaho sa iba't ibang bagong pamumuhunan sa mga sektor ng lanis at gas. Ganito rin sa transportasyon, riles ng tren, at pagsasaayos ng pangunahing kalsada at highway. At may malaking kakulanan din sa Syria o Kulsa. Ang pagtatayo ng riles ng tren at kasalukuyang alok ng ari-arian ay nagpapakita ng kakulangan ng hindi bababa sa 2 milyong bagong pabahay sa mga darating na taon. Lahat ng atang pinag-uusapan ay isang malaking oportunidad. Ayaw nating magsimula sa wala gaya ng Alemanya. Gusto nating magsimula mula roon. Huminto sila. Gusto nating maabot ang pinaka-advanced sa mundo at magsimula mula doon. Ibig sabihin, makasabay agad sa pag-unlad na yon. Kabilang sa mga mahahalagang oportunidad, ang Syria ay may malaking bilang ng mga yamang tao dahil ang Syria ay pinagmumulan ng yamang taong may iba't ibang talento. Ang Syria ay may iba't ibang yamang tao na may mataas na kwalifikasyon, nagtatrabaho sa agrikultura, industriya, pagbabangko, pananalapi, turismo at iba pa. Sa Alemanya, narito ang halos pinakamalaking komunidad ng Syrian. Pinakamalaking komunidad ng mga dayuhan sa Europa, tinatayang 1.3 milyon ang mga Syrian. Naroon sila at nakakuha ng maraming karanasan, kaya posible na gawing kapakipakinabang ang paglikas na ito
para sa mga kumpanyang Europeo at Aleman na nais mamuhunan sa Syria. Samantalahin ang mga profesional na nag-aral sa mga universidad sa Alemanya at nagkaroon ng akses sa mga makabagong teknolohiya. Ilipat ang kaalamang ito sa pamamagitan ng direktang pamumuhunan ng mga kumpanyang Aleman sa Syria. Gusto kong pag-usapan natin ang maraming detalye at handa rin akong sagutin ang mga tanong ninyo ngayon. Mas malinaw ninyong maunawaan ang realidad sa Syria sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan at pagbisita. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Syria ay maaring nagbibigay ng isang mas malinaw at mas tiyak na larawan kaysa sa kaya nating maisip sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong atensyon. Salamat po, Ginoong Presidente, sa inyong mga salita. Pakikinggan natin ngayon ang pagbati ng mga ministrong narito. At una sa lahat, hinihiling ko sa aking kapwa-opisyal, Dr. Asad Hassan Al-Shaibani, na magsalita, pakiusap.